Dahil tinanggap na niya ang kasunduan, oras na para pag-usapan ng isang mahalagang bagay. Pumayag na ako, kaya kukunin mo ng kaso ni Luke, tama? Tumango si Sean. Oo. Napabuntong hininga ng pag-aan ng loob sa Rebecca. Ngunit nagpatuloy si Sean. Ngayong hapon, dadalhin mo si Calden dito. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ang usapan lang natin ay mananatili ako sa iyo ng 3 buwan. Kapag kailangan mo ko, pupunta ako dito. Bakit kailangan lumipat ako dito? Itinaas ni Sean ng kanyang kilay. Pinagmamasdan ka ni Luke ngayon. Sinusubaybayan. Sa tingin mo ba? Basta-basta ka na lang niyang tatantanan kapag natapos na ang usaping ito. Hindi nakasagot si Rebecca. Nagpatuloy si Sean. Kahit na hindi mo iniisip ang sarili mo, dapat mong isaalang-alang ang kaligtasan ni Calden, hindi ba? Napipi si Rebecca sa narinig na iyon. Tama ang sinabi nito. Baliw na si Luke ngayon, kaya malamang hindi to kagad susuko. Para sa kaligtasan ni Calden, mas mabuting manirahan na lang sila sa villa na yon. Dahil doon, nanatili siyang tahimik. Muling nagsalita si Sean. Si Mang Dave ang maghahatid sa'yo mamaya para kunin ang mga gamit mo. Paano ka naman? Aalis ka ba papuntang ibang bansa? Tanong ni Rebecca. Nagkasundo na sila, hindi ba? Bakit biglang aalis pa ito? Ano nang mangyayari sa kanya? May kailangan lang akong ayusin. Manatili ka dito. Hindi ka gagalawin ni Luke sa ngayon. Pagkasabi noon, tumalikod na si Sean at umalis. Iniwang mag-isa si Rebecca sa silid. 1 oras ang lumipas bago dumating si Mang Dave para tawagin siya. Nakapagpalit na siya ng damit at lumabas ng kwarto. Miss Revo, ihahatid na kita. Magalang na sabi nito sa kanya. Tumango siya at sumakay sa sasakyan. Pagdating nila sa apartment, si Ate Wen na nagbukas ng pinto. Papunta sana ito sa palengke para mamili ng pagkain, ngunit tila nagulat na makita si Mang Dave. O Mang Dave, gumiti ang lalaki. Ate Wen, nandito ako para tulungan si Miss Revo na mag-impake. Mag-impake? Napatingin si Ate Wen kay Rebecca na may halong pagtataka. Miss Revo, ano nangyari? Medyo nahihiya si Rebecca. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kaya si Mang Dave nang sumagot para sa kanya. Inutusan ako ni Mr. Mendez. Nagtulungan si Miss Revo at ang batang master na kunin ang kanilang mga gamit at lumipat sa villa. Lumipat sa villa? Napakunotang noon ni Ate Wen. Bago tila biglang napagtanto ang isang bagay, napangiti ito at kumislap ang mga mata. Miss Revo, nagkabati na ba kayo ni Mr. Mendez? Hindi niya maaring sabihin na isa itong kasunduan lamang, kaya napilitan siyang tumango ng matigas. Oo. Ay, ang galing naman. Masayang ngumiti si Ate Wen at dali-daling nag-ipake ng gamit. Si Ate Wen ay palaging kalmado at mahinahon, kaya nagulat si Rebecca na makita itong tuwang-tuwa at halos sumasayaw sa saya. Inabot sila ng maghapon sa pag-aayos ng mga gamit. 4:00 ng hapon nang matapos silang mag-impake ng lahat ng bagahe. Malapit nang umuwi si Calden mula sa paaralan. Tumingin sa oras si Rebecca at sinabing, Mang Dave, malapit na umuwi si Calden mula sa paaralan. Sunduin na lang natin siya. Sige, sagot ni Mang Dave. Inutusan niya ang truck na paglipat bahay na maunang pumunta sa villa, habang siya naman ay sumama kay Rebecca upang sunduin si Calden. Lumabas si Calden mula sa kindergarten at nakita niya sa Rebecca na kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Agad siyang tumakbo, palapit. Mommy! Binuhat siya ni Rebecca. Dahil maayos ang pagkain at tulog ng bata, tila nadagdagan ang kanyang timbang nitong huli. Hinaplos ni Rebecca ang kanyang mukha at nagtanong, Tapos na ang klase? Opo. Bakit may oras kang sunduin ako ngayon? Tanong ito sa kanya. Abala sa Rebecca sa trabaho kaya matagal na rin tong hindi nakakapagsundo. Karaniwan tong umuwi ng gabi na. Ngumiti si Rebecca at bahagyang pinisil ang pisngi ng bata. Lilipat tayo ng bahay ngayon, kaya dinaanan na kita. Lilipat? Saan tayo lilipat? Pupunta ba tayo sa ibang bansa? Biglang nag-iba ang tingin ni Calden, tila may bahagyang pag-aalala. Nang makita ang takot sa mga mata ng anak, nakadama ng konting pagka-guilty sa Rebecca. Marahil, nag-iwan ng matinding epekto sa batang pag-alis nila noon patungong ibang bansa. Lumuhod siya sa harapan nito at mahinahong sinabi,
Lilipat tayo sa villa para tumira kasama si Daddy. Napamulagat si Calden at mula sa pagiging alisto ay napalitan ng tuwa ang kanyang ekspresyon. Titira tayo kasama si Daddy? Biglaan naman. Bagamat nagulat, halatang masaya siya. Ang mga bata sa kabila ng lahat ay laging umaasa na magkasama ang kanilang mga magulang. Gumiti si Rebecca. Hindi ito biglaan. Matagal na tayong inimbitahan ni Daddy pero ngayon ko lang pinag-isipan ng mabuti. Oh, bakit mo naisipang pumayag ngayon? Nagniningning ang mga mata ni Calden at puno ng sayang kanyang mukha. Dahil ba nagkaayos na kay ni Daddy ngayon? Hindi na nagawang sabihin ni Rebecca ang salitang hindi. Total, matutulog naman silang magkasama sa oras na yon. Kaya hinayaan na lang niyang maniwala si Calden sa magandang kasinungalingang ito. Ngumiti siya, hindi nagsalita at binuhat ang bata. Tila labis ang kasiyahan ng bata kaya buong daan ay mahina siyang humuhuni. Napansin to ni Mang Dave kaya napangiti din ito. Pagdating nila sa villa, masiglang tumakbo-takbo si Calden sa loob ng bahay. Hindi niya nakita si Sean kaya agad siyang nagtanong. Mommy, nasaan si Daddy? Nagpunta siya sa ibang bansa para sa isang business trip. Babalik siya sa loob ng ilang araw. Sagot ni Rebecca habang inaayos sa mga gamit ni Calden. Dinala siya ni Mang Dave sa isang silid pambata at sinabing si Sean mismo ang naghanda nito para kay Calden. Nang masilayan to ni Rebecca, napansin niyang kulay asul ang silid at may disenyo na akma sa isang bata. Isa-isa niyang nilabas sa mga damit ni Calden at maingat na isinabit sa loob ng aparador. Kinagabihan, nagsimula naman siyang mag-ayos ng sarili niyang mga gamit. Dinala ang kanyang maleta sa master's bedroom. Pagpasok niya sa silid, tumigil siya tinitigan ang pamilyar na mga gamit sa loob. Para siyang napalayo sa kasalukuyan at nawala sa pag-iisip. Sa totoo lang, noong una, hindi niya inakalang mahulog ang loob niya kay Sean. Matagal niya nang kilala ang lalaki, mula pa noong bata pa sila. Ngunit dahil seryoso at matuwid ito, simula pa noon na hindi niya ito nagustuhan. Pakiramdam niya parang mahigpit na punong guro ito na mahilig magturo sa iba. Mas gusto niyang makipaglaro sa nakakatandang kapatid niyang si Aaron. Si Aaron ay anak ng bagong asawa ng kanyang ama. Hindi sila magkadugo, ngunit mula pagkabata ay naging mabuti ito sa kanya. Lagi siyang isinasama saan man ito magpunta. Kapag may nananakit sa kanya, si Aaron ang unang pumapalag. Kaedad lang ito ni Sean, ngunit magkaiba sila. Si Sean ay mayabang at malamig ang personalidad, samantalang ang kanyang kuya Aaron ay isang rebelde, mapanukso, mapaglaro, at kinikilalang malakas sa kanilang grupo. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, naging matalik na magkaibigan ng dalawa mula pagkabata. At dahil doon, sumasama rin si Rebecca sa kanila. Madalas na nakikigulo tuwing gumagawa ng kalokohan si Aaron. Si Sean ang unang naninita at nagtuturo dito. Para kay Rebecca, masyado itong mahilig sa pangangaral, kaya mas lalo niya itong kinaiinisan. Gusto niyang lumayo dito hanggat maaari, ngunit hindi niya inakala na darating ang gabing iyon, ang gabing nagbago ang lahat. Nung una, akala niya, imposibleng mahalin siya ni Sean. Isa itong nakakabagwat na tao. Ngunit nang lumipat siya sa bahay nito, habang buntis, natuklasan niya hindi lang ito seryoso, maalaga rin ito. Maingat at masinsinang inaalagaan siya ng lalaki sa panahong iyon. At doon nagsimulang magbago ang kanyang damdamin. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, dumadalaw si Sean sa silid niya upang kamustahin siya. Palagi itong nakangiti at banayad ang kilos. Dinadalan siya nito ng masasarap na pagkain. Hinahaplos ang kanyang tiyan at maingat na tinatanong kung kamusta na siya. Minsan bigla na lang siyang bubuhatin ni Sean. Sinasabing gusto niyang alamin kung gaano na siya kabigat. Nung una, nahihiya siya, ngunit kalaunan inasanay na siyang basta na lang bubuhatin ito kung saan-saan. Bagamat tila itong malamig at walang pusong tao. Kapag naging mabuti ito sa isang tao, hindi ito simpleng kabutihan. Ito yung klase ng kabaitan na mahirap paniwalaan. Nang malubha ang sakit ng kanyang ama, hindi pinayagan ng ina ni Aaron na makalapit si Rebecca sa ospital. Nagpadala ito ng mga tao upang bantayan ang kwarto at tiyaking walang makakalapit. Simula noon nagkahiwalay ang dalawang pamilya at unti-unting lumayo si Aaron kay Rebecca.
Bagamat babaero ang kanilang ama at nagkaroon ng maraming babae at anak sa labas, naging mabuti ito sa kanya. Ang ina niya na ang unang asawa ng kanilang ama, ngunit dahil hindi nito kinayang pambababae nito, tuluyan silang naghiwalay. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, pinakasalan ng ama niya ang ina ni Aaron, isang makapangyarihang babae. Ang ina ni Aaron, wala siyang pakialam sa pambababae ng kanilang ama. Ang iniisip lang niya ay ang yaman nito. Nang malapit ng bawian ng buhay ang ama ni Rebecca, pinabantayan ng ina ni Aaron ang kwarto upang tiyakin na walang ibang makakapasok. Ang totoo, gusto lamang nilang kunin ng lahat ng ari-arian ng kanyang ama. Sa panahong iyon, labis ang pag-aalala ni Rebecca sa kanyang ama. Umupo siya sa hardin, mag-isa at umiiyak. Napansin ni siya ng kanyang nanginginig na balikat. Nilapitan siya nito, isinampay ang isang coat sa kanyang balikat at tinanong kung anong nangyari. Kinuwento niyang tungkol sa kanyang ama. Alam ni siya ng ilang bahagi ng sitwasyon. Niyakap niya si Rebecca at mahinahong sinabi, "Aayusin ko ito." "Paano mo to aayusin? Silang kasalukuyang pamilya ng tatay ko. Sinasabi nilang wala na siyang malay at delikado siyang makita ng iba. Kaya hindi nila kami pinapayagang pumasok." Umiiyak na sagot ni Rebecca. Lalo siyang nasaktan dahil maging si Aaron na dating sobrang nagmamahal sa kanya ay hindi rin siya pinayagang makapasok upang makita ang kanilang ama. Simula noon naging malamig si Aaron sa kanya at ito ay labis na nagpahirap kay Rebecca. Matigas ang boses ni Sean na nagsasabihin niya, "Hahanap ako ng paraan." Ilang araw ang lumipas habang nag-almusal sila. Biglang sinabi ni Sean, "Pupunta ako ng ospital para makita ang ama mo mamaya." Natigilan siya. "Makikita ko ba si Daddy?" "Well, hindi ba nila sinabing may sakit sa pag-iisip ang ama mo?" Kinontak ko ang isang psychiatrist at personal na nagpunta upang suriin siya. Paliwanag nito sa kanya. Isa rin itong abogado kaya may karapatan itong dumalaw bilang legal na kinatawan ni Rebecca. Sa labas ng kwarto ng ospital, nagulat sina Aaron at ang ina nito nang makita si Sean. Hindi nila alam na buntis si Rebecca sa anak ni Sean. Ang iniisip lang nila, paano nagkasamang dalawa na tila walang kaugnayan sa isa't isa. Ngunit dumating silang magkasama at ginamit ni Sean ang kanyang posisyon at kapangyarihan upang pilitin sina Aaron at ang kanyang ina na payagan silang makapasok. Pagpasok nila sa kwarto, kitang-kita nilang malapit ng bawian ng buhay ang ama ni Rebecca. Ngunit nang makita nito si Rebecca, isang mahinang ngiti ang kaginhawa ng lumabas sa kanyang mukha. Makalipas ang pagsusuri, sinabi ng psychiatrist na wala namang malalang problema sa pag-iisip ang ama ni Rebecca na si Amador. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Sean, gumawa ng huling habili ng kanyang ama. Marahil dahil sa guilt o takot kay Aaron at sa kanyang ina, iniwan niya ang buong kumpanya sa kanila. Si Rebecca naman ay nakatanggap ng 200 million na cash at isang villa. Si Phyllis ay nakatanggap ng 100 million. Ang iba pang mga anak sa labas ay binigyan ng tig sa 10 hanggang ilang milyong piso at isang bahay bilang kabayaran. Sa araw na iyon, naipamahagi ang bilyong-bilyong yaman ng kanilang ama, ngunit ang pinakamalaking kumpanya ay napunta sa kamay ni Aaron at ng kanyang ina dahil silang opisyal na pamilya. Dahil dito, naniwalang ama ni siya na hindi karapat-dapat sa Rebecca sa kanyang anak. Para sa kanya, isang hangal ang ina ni Rebecca sa pagpili nitong magdiborsyo sila ng ama ni Rebecca. Sa huli napunta sa ibang buong ari-arian ng kanyang dating asawa. Para sa kanya, ang 200 milyon na walang anumang kapangyarihan ay walang halaga kumpara sa isang malaking kumpanya. At dahil ito, lalo niyang itinuring na hindi bagay si Rebecca para kay Sean na mas mababa pa raw ito sa isang simpleng mayamang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, labis ang pasasalamat ni Rebecca kay Sean sa pag-aayos ng sitwasyon. Samantala, marahil ay labis ang galit ni na Aaron at ng kanyang ina kay Sean. Kung hindi dahil sa lalaki, maaaring napunta sa kanila ang buong yaman ng ama ni Rebecca. Kung sakaling hindi nagkaroon ng pagsusuri at hindi ginawa ang huling habilin, maaaring na-cremate kaagad ang kanilang ama at hindi na nagawa ng mga anak sa labas ang DNA test upang patunayan ang kanilang karapatan sa mana. Dahil kay Sean, nawala ang bilyong-bilyong halaga na dapat sana'y kanila lamang. Kaya siguradong may galit sila dito. Dahil sa pangamba, tinanong ni Rebecca si Sean,
Paano kung kamuhian ka nila dahil sa akin? Hindi ako natatakot. Ngumiti siya ng may lambing. Nakarating na ako sa puntong ito. Hindi nila magagawang saktan ako. Mahirap akong kalabanin. Hindi gaya ng iniisip mong madali lang akong pabagsakin. Ito ang katotohanan. Matapos ang kanyang pagtatapos, hindi pinili ni siya na sumali sa Mendez Group upang ipagpatuloy ang negosyo ng kanyang ama. Sa halip, itinatag niya ang Mendez Law Firm. Sa loob lamang ng ilang taon, pinangunahan niya ang kanyang koponan sa hindi mabilang na mga kaso. Wala siyang ni isang talo. Dahil dito, umabot siya sa kinalalagyan niya ngayon na pinatunayan ng kanyang kakayahan at katayuan. Hindi lamang mahusay si Sean, kung hindi maswerte rin. Ang mga kasama niya sa kanyang koponan ay pawang mga kaklase niya noong kolehiyo. Lahat sila ay mahuhusay at kilalang mga abogado. Dahil dito, agad na nakilala sa buong mundo ang pangalan ng Mendez Law Firm. Sinabi ni Sean, "Hindi ako natatakot sa kanila. Ang tanging hangad ko ay ang kasiyahan mo. Huwag mong hayaang maapektuhan ang sarili mo. Dahil sa mga panlabas na bagay, maapektuhan lang ang baby sa iyong sinapupunan." Mahalaga ang pagiging kalmado ni Sean. Nung una, inisip niya napakaakit-akit nito. Tila walang makakapigil sa lalaki para liwanag na sumisikat sa kanyang puso. Ngunit kalaunan na pagtanto niya na ang mga taong may labis na matatag na emosyon ay madalas ding manhid. Kapag masyadong nangingibabaw ang lohika, nagiging parang robot sila. Hindi nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kaya niya maging mabuti sa'yo, ngunit hindi niya maramdaman ang sakit mo. Kahit gaano kakahirap sa loob, para sa kanya parang walang nangyari. Baka rin naman, baka may mahal itong iba, kaya wala itong nararamdaman para sa kanya. O baka, hindi siya karapat-dapat sa lalaki kaya hindi siya makuhang mahalin nito. Sa pag-iisip nito, bumalik si Rebecca sa kasalukuyan at ang kanyang mga mata ay naging malamig at walang emosyon. Napakabuti nito sa kanya noon, ngunit ito rin mismo ang nagtulak sa kanya sa impyerno. Matagal bago niya muling naibalik ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, hindi na siya muling magmamahal. Kinabukasan, tumawag si Luke kay Rebecca. Hindi niya binanggit ang banta, bagkus ay malumanin na nagtanong. "Rebecca, sabay tayong maghapunan mamayang gabi." Isang pahiwatig yon. Tinatansya kung mapag-isipan na niya ang lahat. Nanatiling malamig ang mukha ni Rebecca. Gusto niyang umiwas ngunit natatakot siyang magalit si Luke. Kaya saglit siyang nag-isip at sumagot ng mahinahon. "Abala ko sa mga susunod na araw." Umalis si Sean patungong ibang bansa. Sa totoo lang, may bahagyang pag-alinlangan si Rebecca. Ngunit tiniling ni Sean na maghintay siya at sinabing aayusin nito ang lahat. Patuloy pa rin siyang nagtitiwala dito. Palagi naman itong tinutupad ang kanyang mga pangako. Ngumiti si Luke bago nagsalita. "Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Rebecca, umalis na si Sean papuntang ibang bansa at nagpasya na siyang hindi na makialam sa'yo. Hindi ka pa rin ba sumusuko?" Hawak ni Rebecca ang telepono, ngunit nanatili lang siyang tahimik. Nagpatuloy si Luke. "Rebecca, kung gusto mong mapasaya ako, pumayag ka na lang agad. May hangganan ng pasensya ko. Hindi ko kayang pagbigyan ka palagi." Nainis si Rebecca at halos gustuhin niyang patayin to sa inis. Sa kabutihang palad, dumating si Lucinda, kaya sinamantala niyang pagkakataon upang umiwas. "May meeting pa ako. Abala ko ngayon. Ibababa ko na ang tawag." Pagkasabi nun, ibinaba niya ang telepono. Ngunit halatang hindi ganoon kahaba ang pasensya ni Luke. Kinabukasan ng gabi, hinarangan na niya ang mismong pinto ng Rivera. 9:00 na ng gabi. Si Rebecca ang huling lumabas ng kumpanya, may hawak siyang puting bag. Pagkalabas niya, agad niyang nakitang madilim na ekspresyon ni Luke na halatang hinihintay siya. Nanlamig ang kanyang muka at mabilis na bumalik sa loob ng kumpanya. Sinubukan niyang ipasok ang password sa pinto, ngunit bago pa niya matapos, sinawakan na ni Luke ang kanyang kamay. Nataranta si Rebecca at napasandal sa glass door. "Lex, anong ginagawa mo?" Naghintay ito sa kanya. Sa 10 oras ng gabi, hinawakan ni Luke ang kanyang kamay. Kinulong siya sa pagitan nito at ng salamin. Bahagyang tumagilid ang ulo nito habang tinititigan siya. "Pumunta ako dito para makita ka. Ngayon ang 3rd araw, ang huling araw ng palugit ko sa'yo. Ano nang naging desisyon mo?
Maitim at malalim ang mga mata ng lalaki at habang nakatitig kay Rebecca, para itong isang mangangaso na nakakita ng kanyang biktima. Nakaramdam si Rebecca ng matinding pagkailang. Pilit niyang pinapakalma ang sarili at mahinahong sinabi, "Luke, abala ko nitong mga nakarang araw at wala akong oras para pag-isipan ang mga bagay na ito. Pwede bang bigyan mo pa ako ng ilang araw?" Nais niyang maghintay hanggang sa bumalik si Sean upang malinawan ang lahat. Ngunit tila nabasa ni Luke ang iniisip niya at ngumiti. "Rebecca, hinihintay mo lang si Sean na bumalik, hindi ba?" Nanlaki ang mga mata ni Rebecca nang marinig ang kanyang sinabi. Nagpatuloy si Luke. "Narinig ko kagabi na lumipat ka sa bahay ni Sean. Ano yun? Humingi ka na ng tulong sa kanya para sa kaso mo?" Si Lynn Maniebo mismong nagbunyag nito sa kanya kagabi na nagsabing kung hindi siya kikilos agad, mawawala na sa kanya si Rebecca. Doon na pagtanto ni Luke na ginagamit lang siya ni Rebecca para patagalin ang sitwasyon. Kaya naman nagpunta siya dito. "Kung ganoon, ano ngayon?" Malamig na sagot ni Rebecca habang nakatingin ng diretso kay Luke. Alam na rin naman ito ang lahat kaya wala na siyang dahilan para magtago pa. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Luke. Halatang hindi niya nagustuhan ang sagot nito. "Rebecca, hindi ba ikaw mismo nagsasabing hindi ka makakatanggap ng kahit na anong kasinungalingan na pagtataksil? Bakit hindi mo matanggap na ako at si Feliz, pero kayang-kaya mong tanggapin ang katotohanang may puting buwan sa puso ni Sean?" Diretsong sumagot si Rebecca. "Dahil niloko mo ko. Kita ng dalawang mata ko. Niloko mo ko ng maraming taon at sa huli, niloko mo ko para lang ipagpalit kay Feliz. Hindi ko yun kayang patawarin." Bahagyang bumigat ang tingin ni Luke nang marinig yon. Ngunit saglit lang yon bago siya nagsalita. "Rebecca, sinabi ko na sa'yo noon. May dahilan ako kung bakit ko ginawa yun. Ang mga dahilan mo ay para sa'yo pero nasa akin ang pagpapasya kung patatawarin kita o hindi. Pinili kong hindi kita patawarin." Diretsong tinitigan ni Rebecca si Luke sa mga mata. Kasing linaw yun ng tubig sa lawa. Matagal siyang pinagmasdan ni Luke bago tumuling nagsalita. "Rebecca, alam kong nagkamali ako sa'yo noon. Ngayon nandito ako para itama yun. Babayaran mo ko?" Mapait na ngumiti si Rebecca. May pangungutya sa kanyang tingin. Ngunit sa kabila nito, lalo siyang naging kaakit-akit. "Kung ganon, pwede mo akong bayaran ng pera. 100 million. 200 million tatanggapin ko. Basta't handa kang ilabas ang ganong halaga, Luke." Mayaman si Luke pero hindi pera ang nais niyang ipalit. Ang gusto niya ay si Rebecca mismo. Nakatayo ito sa harapan niya. Ang mahaba at bahagyang kulot na buhok nito ay bumagay sa kanyang maputing balat. Ang manipis na bewang nito ay kasya sa isang kamay at ang mahabang binti ay nakakatawag ng pansin. Maganda ito sa isang paglalarawan lamang. Ang itsurang ito, kasabay ng banayad ng ngiti ay lumitaw na sa kanyang isipan nang hindi mabilang na beses sa kalagitnaan ng gabi. Noon niya lang napagtanto, gustong-gusto niya si Rebecca. Habang nakatitig sa babae, unti-unting uminit ang mga mata ni Luke. Inipit niya si Rebecca sa salamin at paos na sinabing, "Rebecca, kung pakakasalan mo ko, bibigyan kita ng kahit na gaano karaming perang gusto mo." Bigla siyang nawala ng kontrol at sumugod para halikan ito. Mabilis na umiwas si Rebecca. Nanginginig ang pilikmata sa takot. Itinagilid niyang ulo para makaligtas, ngunit bahagya pa ring dumampi ang halik ni Luke sa kanyang pisngi, parang makamandag na ahas. Nadama niya ang matinding pagkasuklam, gusto niyang masuka. Agad niyang itinulak ito, ngunit mabilis niyang nahawakan si Luke ng kanyang kamay at nilak sa kanyang likuran. Nalaki ang mata niya sa gulat. Sinubukan niyang sipain ito pero niyapos ng binti ni Luke ang kanyang mga binti. Ikinulong siya ng mahigpit. "Rebecca, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi ka pa rin nagbabago. Ang cute mo pa rin." Mahinang tumawa si Luke sa kahinawakan ng kanyang leeg at muling sumubok na halikan siya. "Ang tagal ko nang naiinis sa mga bakas na iniwan niya sa'yo. At ano naman ang narereklamo mo sa mga bakas na ako mismong gumawa?" Isang malamig na tinig ang pumailan lang mula sa koridor. Sa sandaling pumikit si Rebecca sa takot, isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang maliit na palad. Malumanay siyang hinila palayo kay Luke. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya si Sean. Nakabalik na siya agad. Hindi ba't sinabi nitong isang linggo tong mawawala?
Bakit bumalik to sa ikatlong araw? Mahigpit siyang iyakap ni Sean sa katinignan ng takot sa kanyang mga mata. Sa isang kalmadong tinig tinanong siya nito, "Anong iniisip mo?" Doon lang bumalik ang diwa ni Rebecca. Dahan-dahan niyang tiningin ang mata kay Luke na ngayon ay pinipigilan na ni Ethan habang masama ang titig sa kanilang dalawa. Kung ikukumpara sa kanyang kasamaan, si Sean ay mukhang mas tamad at walang pakialam. "Luke, si Rebecca ay asawa ko. Pumunta ka dito para apihin siya. Ibig sabihin ba nito, gusto mong lumaban sa akin?" Nagbagong ekspresyon ni Luke ng ilang ulit bago siya sumagot ng mahinahon. "Naghiwalay na kayo ni Rebecca. Hindi na siyang asawa mo ngayon." "Talaga? Hindi ba niya sinabi sa'yo na bumalik na siya sa akin?" Matapos magsalita, tinignan ni Sean si Rebecca na may walang pakialam na ekspresyon. Hindi mo mahuhulaan ang kanyang nararamdaman. "Rebecca, hindi mo ba sinabi sa kanya na ikaw ay akin na ngayon ulit?" Bagamat hindi siya mukhang galit, ang bahagyang madilim niyang mga mata ay naglabas ng matinding tapang. Bahagyang pinagpawisan sa Rebecca at sinabing, "Hindi ko pa nagagawang sabihin. Kung ganun, sabihin mo na ngayon kung kaninong babae ka." Iniyakap ni siya ng kanyang braso sa makitid na bewang ni Rebecca. Hinihimok siyang sabihin ito kay Luke mismo. Nagulat si Rebecca nang bigla siyang yakapin ni Sean. Nakaramdam siya ng konting pagkailang, kaya't itinuwid niya ang kanyang likod at sinabi kay Luke, "Luke, nagkabalikan na kami ni Sean." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Luke at tila tumigas ang kanyang katawan. "Rebecca, huwag kang sumama sa kanya. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo." Narinig to ni Sean at tumawa ng bahagya. "Ikaw ang totoong nagmamahal kay Rebecca." Parang may narinig siyang nakakatawa. Ang kanyang mga mata ay mukhang walang malasakit ngunit may halong panunuya. "Nakipagtulungan ka sa mga manufacturer at kumuha ng batch na may depektong tela para idiin si Rebecca. Ito ba ang tinatawag mong pagmamahal sa kanya?" Pagkarinig nito, medyo nanigas ang mukha ni Luke. "Anong sinasabi mo?" "Ano nga bang sinasabi ko? Bakit hindi mo subukang tawagan ang manufacturer na kausap mo't malalaman mong lahat?" Ang mga salita ni Sean ay nagdulot ng malamig na pawis sa likod ni Luke. Alam na ba ni Sean ang tungkol dito? Wala na siyang balak manatili doon, kaya't mabilis siyang tumalikod at lumabas habang tinatawagan ng isang numero. "Anong pinag-uusapan niyo kanina?" Naguguluhang tanong ni Rebecca habang nakatingala sa kanya, ngunit malinaw niya narinig ang ilang salita. Nakipagtulungan sa mga manufacturer. Ibababa ni siya ng kanyang tingin kay Rebecca at kahit pa casual ang kanyang boses, may bahagyang lambing dito. "Tanga ka talaga, Rebecca. Ang manufacturer mo ay nababribe niya. At silang dalawa ay nagsabuatan para lokohin ka." Nanlaki ang mga mata ni Rebecca. "Anong ibig mo sabihin? Ang batch na mga produktong binili mo ay may depekto na mula pa sa simula. Pinag-usapan na ni Luke at ng manufacturer ang lahat bago pa man ito mangyari. Isang bitag para ipahamak ka. Maging ang customs ay may koneksyon sa kanila. Kaya ang lahat ng ito ay pinlano na tatlong panig para lokohin ka mag-isa." Gulat na gulat si Rebecca sa kanyang narinig. Ni minsan hindi niya pinagdudahan ang kanyang mga dayuhang kasosyo. Matagal na silang nagtutulungan at hindi niya inakalang magtataksil ang mga ito sa kanya. Ang mga manufacturer ay nakasalalay sa tiwala at integridad sa negosyo. Bakit nila gagawin ito? Hindi pa rin niya maisip ang dahilan. Sumagot si Sean. Marahil masyadong malaki ang binayad sa kanila ni Luke. Kung ganon, nasa na ngayon ang batch ng mga produktong yon? Nasa customs warehouse pa rin. Hindi sinunog. Dapat sana ipapadala ito para sa pangalawang auction. Pero pinahinto ko. Lalong nagulat si Rebecca. "Pinahinto mo? Paano mo nagawa yon?" Nakita niya ang makahulugang ngiti sa mukha ni Sean, kaya agad siyang natauhan. "Ang business trip mo sa ibang bansa? Pumunta ka ba doon para ayusin ang problemang ito para sa akin?" Payak ang kanyang sagot, walang bahid na yabang.